program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor, East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Vice Mayor Dennis Escudero, Kasiguran, Sorsogon. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Okay mga kababayan, good morning po and welcome sa satuyang programang Bantay Barangay. Yan. Aldaw na naman nin Lunes, petsa 22 sa bulan nin Hulyo 2024. Yan. Sa aldaw nini mga kabarangay, kita po magsarabay-sabay sa pag-urulay, no? Sa man kamo na lugar, ano man ang sa indong pinagigibo sa kanya na pagkaaga. Yan, laom niya mo na yaon kita sa maray na kamugtakan asin ligtas ano paman nakapahamakan. Medyo malumlum ano, an kagahonin mahal na Diyos. Pero hagad ta na gabos kita na sa maray na kamugtakan. Good morning po sa gabos niya tong mga barangay official sa Bilog na Pilipinas. And syempre pa sa gabos niya tong mga officialis, no? From President of the Philippines and then hanggang sa pinakababa na officialis niya to. Yan, good morning. Kumusta na lamang, ha? Nagpamarahaw na lamang kita? Yan, bango na, adlaw na. Yan, sa mga estudyante, ano? Yan, busy na. Siguro dili na kikaypuhan magpararalamaw-lamaw, ha? Taan paglamaw tapos na. Oras na naman kan kabisihan, lalong-lalo na no an mga magurang na may mga pinagpapaeskwela, ha? 100% sa ngunya na pagkaaga, busy na. Yan. Sa mga pasaway, nagpaplano man sinda magpasaway, no, kung ano man ang sa indang magiging gimmick, tayan man talaga ang naging kaugalian ninda. Yan. Pero siyempre, sa may mga piglalao man na maray na puturo sa maabot na panahon, no, yan ang pinapasiguro ninda na talagang magkaigwasin maray na buhay, asin maray na kahinatnan pag-abot sa panahon na daing kasagkuran. Yan, good morning sa gabos niya tong mga kasarabay dyan sa luwas, ano? Yan, sinda Ma'am Kaki, good morning, and Panidjojo Lascano, good morning. And siyempre mga kabarangay, kasabay niya to sa lado technical si Padi Gerald, yan. Yan si Harold. Yan, good morning. Yan ang guapito, macho, asin pinag-agawan kan mga chicks ang samuyang technical digdi. Yan, sa mga single dyan, arani na naman ang Kapaskuhan. Arani na ang Valentine's, yan, no? Naimunan lang baya. Mamang no kita kay ni Valentine's na naman. Araw na naman ng mga puso, ayan. Pero siyempre, unahon taan na Pasko. May inot pa nga ni ang eleksyon, ha? Ang filing kan eleksyon. Yan, sa mga kabarangay niya to, ha?
mag-obserbar na kamo ininaan panahon tanganing magmangno kita kan sa tuyang mga public official kung ini may nagimbuan o may gigibuon pa or magibu pa sana. Yan. Good morning po dyan sa Banwaan kan Pilar Donsol Castilla. Yan kay Mayor Bong. Good morning tabi Mayor. Yan. May guson si Mayor kaso hapon may saro na naman na proyekto dyan sa Banwaan kan Castilla sa Barangay San Isidro. Yan, pinag-agura naman yan. So may inauguration kaswapon dyan. Kaya lang dahil kita nakapasyar ta busy ang sa indong lingkod bayan. Good morning man kay Kap Sami Rialoyo dyan sa Barangay kan Kabidaan. Kap, maray na pagkaaga po, no? And kay Barangay Captain Edioson dyan sa Barangay kan Basod. Sir, good morning. Yan, medyo haloy na dahil kita nagtutupar. Sabi ni Kap, magtagapasyar. Well, pag medyo bako busy, mamasyar naman tabi kita, sir. Yan, good morning sa gabos niya tong mga avid viewers, no? Kan Bicol TV. Yan, dyan sa Barangay kan Tikul and Kapoy, maray na pagkaaga. Kay Kapmon and dyan sa Tikol, maray na pagkaaga po, madam. Sa tuyang mabuot na kapitana dyan sa Tikol. Yan. Kan sarungal daw, dakulon kitang nakuang impormasyon and mga balita na kung saan pag-urulayan ta dyan mga kabarangay ko ni may kinaraman sa mga buhay-buhay, digdi sa kinabaan. Kung saan difficile talaga ang buhay, ano? Normal na talaga. Yan. Sabi nga ni habang nabubuhay, dili nahalian na problema, pero kayang-kaya tayan, no? Pag kita may iniisip na alternatibo and maray na kaisipan, siguradong kayang-kaya tayan. Pero may mga kabarangay kita na dahi talaga kaya. Sagkod sa na papaduman sa pagkawara sin halaga kan buhay. At yan papasadahan tayan. Siguro kinakaipuan digdian hero kan mga barangay official, partikular na mga kabarangay ko sa paggibo nin batas, no, sa barangay, paggibo nin resolution kung ano man ang sa indong mga nababagay na aksyon sa indong barangay. Yan. So and dakulong kita pag-urulayan mga kabarangay ko. Well, duman sa mga avid viewers ta digdi sa Bicol TV, no? Pwede po kamo magpaabot nin impormasyon and mga suggestion kung ano po ang sa indong nababagay na suggestion, partikular sa panural daw na pinagigibo niya to, no? Habang yaon kita digdi. So, sagkod alas 8 lang po kita duman sa naghapot sa kuya kung ano hanggang anong oras ang programa kan sa indong lingkod bayan. Sagkod alas 8 lang po mga kabarangay ko ang sa indong kabarangay ta masunod man ang programa ni Padisauro Amistoso. Yan. Sa issue ora mismo ba ito, no? Pare. Yan. Ang tabayanan nindo at yan. Ta sunudan lang ang sa indong lingkod. Yan. Good morning kay Kagawad Alan, no, Hamisola dyan sa barangay kan Pamurayan. Good morning Prime and good morning kay Carmen Deliosa from Australia. Yan. Good morning po and good afternoon and good evening sa ibang lugar. Yan. Inubos-ubos na. And good morning man kay Kap dyan sa barangay kan Bulabog. Good morning sa Noras family dyan, no? Sa barangay Bulabog. Hi Prime, good morning. Pig follow up ko na po pala nito na pig request mo, ha. So ongoing na ang process
matatawanin liwanag ang ibang lugar. Ayan. And dyan sa barangay kan Piña Francia, no, may nag-ano sa kuya, may naka-story sa kuya kaswapon na pigpaayos na kan barangay Piña Francia ang mga wire da kan Sureco dyan. Well, naugma ko, kaya lang hindi kung anong ano talaga, kung anong katotohanan. Sabi may budget na 1 million para sa mga pagpaayosan na linya kan Sureco, no? Pero wala man po ako naaraman pa na ano, base lang po ini duman sa tuyang impormasyon na nagpahingaya daw ang Piña Francia kan mga linya kan Sureco dyan, ano? Well, kung pinayos man, magayon, pero wala sin coordination po sa Sureco, Yan. So, para po sa karaman kan Gabos, wala po sin coordination siguro sa Sureco na ipaayos ang mga main line kan Sureco. Yan. Anyway, at yan, pag-urulayan taan, iba pang issue. Digdikot na kita mga kabarangay ko sa Dakulon ang nagreklamo na mga buhi ng ayam, partikular sa National Road, no? Yan, tabi man mga kabarangay ko, no? Sa mga padaba niya tong mga barangay official and siyempre kasarabay digdi ang mga barangay police na dapat mag-take action kay ni dahil sa nagkapirang mga bihikulo na naman ang aksidente, may kinaraman sa mga buhi nin ayam. Yan, kung dahil kita nasasala, may ordinansa po kay ni ang syudad nin Sorsogon na kung saan ang sinuman na may tagsadiryon nin ayam, posibleng mahampang sa magkanigong reklamo or kaso, no? Sa pagday ka mo nag-aksyon kan sa diri nindong ayam. Dayan po ang palisiya na pinagmukna sa siyudad ng Sorsogon. Dapat po niya to yan tindugan. Yan. Aram nito mga kabarangay ko kan mga nakalipas baga na aldaw, no? Kung sain base sa mga nahagilap niya tong impormasyon, may mga pagkakataon na nagiging grounds kan aksidente kan mga bihikulo sa pag-iwas nin ayam dyan sa National Road. Yan. Matatandaan na dyan sa may Tublion, ano, may suminer ko dyan na pick up, bagunon pa. Yan. Pero dahil pa totally aram kung kausaman yan kan ayam dahil sa mauranon kay ito, Kaya ingat-ingat kita, lalong-lalo na ngunyan na padagusan pag-uran, mahinlason ang tinampo. Kaya ingat-ingat lang po, no? Bago magsakay sa bihikulo, i-check mo na ang bihikulo kung okay man ang guma, okay ang preno. Kung may mga pasahero na kita or may sakay na kita, yan, data naman yan na machi-check. Magiging busy na. Orog na duman sa mga di pasahero, Yan, pakireparo po kan sa indong mga bihikulo. Kahirakan mga nabibiktima, no, na aksidente. Yan, dyan sa parte kan La Union, no, and Tublihon, may mga nagsirer ko dyan, no. May gani ang sa may La Union kay di man na damage, pero ang digdi sa may Tublihon, grabe, no. Bata baguhon pa ang pick up, grabe ang pagbasol kan tagsadiri. Narugado ang uyugon mo ang tulong pasahero. Now, suminer ko ini, luminuwas sa bihikulo na itapok ini sa gilid kan tinampo. Maringani taday nagtama duman sa barrier. Bataan na barrier baga, no, bakal. So, binas pa. No, taday tuminama duman sa barrier. Yan, good morning Bicol TV. Watching here and Saudi Arabia. Yan. And
Ay, from Castilla pala si Manilyn Mendez Dato. Yan, good morning kay Ma'am Marilyn Mendez Dato. Nasa Saudi Arabia siya. And taga Castilla pala nini. Ano kaya kay ni si Sir Mendez? Ang keriban niya to sa hanap buhay dyan sa Banuan Can, Castilla. Yan. Speaking of Castilla, ano? Yan, dati ang Banuan Can, Castilla, garian sarong barangay sana. Pero kan padit-dit na nagbabangon ang Castilla and sa ngunyan talagang kilala na, no? Sa bako sana sa probinsya ng Sorsogon, kundi maging sa ibang nasyon, midbid na ang Castilla. Yan, mahiling na nindo dyan ang mga improvement, no? Sa ngunyan na panahon ni Mayor Bong Mendoza, padagos na nag-uswag ang Castilla. Yan, siyempre sa tabang yan kan sa tuyang provincial government, sa panginut naman ni Governor Edwin Buboy Amor and the Congressman Det Escudero kan 1st District. And siyempre yan man si Vice Governor Junjun Escudero. Ang sa tuyang mga bukal, yan. Padagos na nag-iinguha para sa kaswagan kan bilog na probinsya ni Sorsogon. Good morning man kay Congressman Wowo Fortes kan Segundo Distrito. Sir, good morning. Yan, pait-pait man ang laban ni Congressman, ano? Ni Kong Wowo sa 2nd District. Kan mga nakalipas na aldaw, may pinag-distribute man ining mga kagamitan. Manok, ano? Mga manok sa iyang mga nasakaw pa na barangay. And iba pang livelihood program, yan. Pag-arog kay ni an sa to yung mga public servant, medyo haranian pag-uswag kan sa to yung banwaan, dahil sa nakakadugang sin kaisipan sa tao, tanganing magkaigwasin dagdag hanap buhay. Diba? Magmahon baga, no? Pag mga arog kay ni, so magin dyan sa sa Banuan Can, Castilla, kan mga lakalipas, nag-distribute man in mga guma para man ito po mga kababayan, no? Dagdag hanap buhay. Yan. So mga driver and operators nakatipid na sa 4 na guma. So at least sa sang taon halos saro na sanang gumaan 2 sagkod 3, no? An babakalaw na sana nindo sa side sa tricycle. Kadalasan mga kabarangay ko sa pagbibiyahe sin tricycle, yan na sarong guma na yan. Halos 2 bulan lang yan gamiton, no? Sa oral daw na pagbibiyahe. Day man po yan iabutan sang taon. Dahil sa nakakwasin na sinapat, so date na sana. An medyo makonsumo kasi digdi, an free will, ano? An sahudyan. Tayan po mga kabarangay ko, an minakaya san tinampo, tanganing dumalagan an behikulo. So, yan ang medyo makonsumo and an sa side wheel, no? Yan ang kargahan kan mga bit-bit kan pasahero, kaya medyo makonsumo sa gulong or sa guma. Pero dakulao na bagay yan, no? Na pinagtao kan sa to yung mga elihidong opisyal, tanganing maging dagdag na makabawas na duman sa mga gastuson kan sa to yung mga drivers and operators. Okay? So, mga kabarangay, ang oras niya to, eksakto ng alas 7:25 nin pagkaaga. Yan. Oy, good morning sa gabos na mga paluwagan, ha? Sa mga miyembros kan paluwagan, maray na pagkaaga. Yan, aramono na ini ni Ma'am Kaki kung ano ini na mga palawagan. Yan. Kaso hapon, may saro akong kaulay na barangay opisyal. Day ko na pagpangaranan, no? Digdi ini na parte sa East District. Naghapot-hapot kasi ang sa tuyang mga amigo
kung ano ang nangyari dumanda sa mga may mga nagbitay, no? May mga nagkawararaan sin tiwala sa sadiri, tinapos ang sendang buhay sa mga manlaylain na problema. Well, sabi ko, ang makakasimbag sa indo kayan, lalong-lalo na naghapot kung pira na ang mga nag-arog kayo digdi sa syudad, no? Well, kan mga nakalipas po bagan na taon and bulan, halos sunod-sunod, ano? May mga digdi po bagangan sa Bitan-o, no? Diyan sa Pinakulan, no? Kandati, may mga nangyari arog kayan. Well, sir, ini sa dapat na pag-isipan kan mga barangay official, lalong-lalo na duman sa mga mga nagpapautang sa barangay. Saro po yan sa napagulayan mi kan amigo ko na barangay official na sa maabot na aldaw tabi mga kabarangay ko, siya ang saro sa magiging guest ko digdi. Tanganing aramunta kung ano ang magiging take action niya sa barangay ninda. Ta mahimuda siya ki resolution na ini na mga linding na ini masara sa saindang barangay. Medyo mamundo sa parte kan sa tuyang mga kabarangay, sa parte kan mga kapamilya na minsan arog kayan ang nangyayari talaga. May mga basis na po kita mga kabarangay ko, bako lang ini na sarong pangyayari kan mga nakalipas, dahil ko na pangaranan kung sa ini na barangay taan pamilya kahirakman, and dahil ko naman pangaranan ang persona, pero ipapaluwas ta ang mga pangyayari na basis duman sa pwedeng gibuon kan mga barangay official sa sainda. Kung sain man kamo na barangay, kung sain man kamo na lugar, tanganing magkaigo po kamo sin ideya. Dapat kasi mga kabarangay ko sa saro na barangay, ini na mga lending na ini, ang mga naglalaog na business sa saindang barangay, dapat na ini-screen man po ini, dapat na nakikipag-coordinate ini sa barangay. Kung dahil nakikipag-coordinate sa barangay, pwede man po nindo yan dahil pagpalaugon. Minsan dakulon sa mga public official, sa mga barangay official niya to, nagiging kabisihan sa oras na dahil nagpakabarayad sa tuyang mga kabarangay. Although dahil taman mababasol kung sinda nagutang, an kawaraon baga kan sarong persona dahil manahali, pero dapat ang tama lamang man, duman sa mga mapaurutang na mayad ta nakaginhawa man baga kita, taday man kitawo na dayong utang, iba pasalamatan ta talagang kung napahuram-huram, wara sin tubo, and maginhawa sa pamati pag-arog kayan, Ani ba nga ni dyan, nakapautang, halawigo na, pero ano man ninda, makabalik lang ang puhunan. So, digdi sa mga lending mga kabarangay ko, halos kasi, and saro siguro sa dapat isipon taman, na individual, na duman sa mga nag-uutang sa lending, atid-atidon ta po ang income ta, kung kita kaya ta magbayad, duman sa mga lending na pig-uutangan ta. Kasi minsan mga kabarangay ko, halangkawon ang percentage or ang porsyento kan sa tuyang pinag-uutang, kaya minakausanin pagka-stress kan tawo. Orog na kung nagkasarabay-sabay na ini, halos sa pag sa obserbasyon ta, dakulon diyan sa mga barangay nindo, may mga utang sa lending, nasa raditon man sana ang tindahan, pero grabe ang nauutangan. Aramtaman baga mga kabarangay ko na ang sarong tindahan, piraman sana ang tubo kayan, kadaklan dyan, si Cheria, sa mga dilata, piraman lang yan,
nakatubo man lang sin medyo durudakula ang sarong tindahan sa mga pambisyonin tao. Kaparehas kan alak, no? Sigarilyo. Yan, medyo nakatubo sinda dyan kidiit. Yan, nakatipon-tipon. Pero digdi sa mga sitcheria, no? Mga kadalasan na pinaglilibangan kan mga aki, piraman lang kayan ang tubo, no? Maganasin kada saro na sachet or saro na pidaso sa lapi. Piso. Yan man sana ang kadalasan na tubo kan sa tuyang mga kabarangay. And aram taman baga na pag matindahan ka, ang proseso kan lisensya or ang permit, no? Business permit, medyo masalimuot, no? Magbatog sa barangay, sagkod sa munisipyo, obligado ka magkuha ng mayor's permit. And siyempre, pag nagkuha ka ng mayor's permit, medyo masalimuot ang proseso, no? At dakulon ang mga requirements. Kasabay dyan ang Bureau of Fire, ma-comply ka kan mga requirements, kasabay dyan ang fire extinguisher. Sa fire extinguisher, mga kabarangay ko, pira na ang gagastuson mo, dahil kapag paninda, sa fire extinguisher pa sana, halos abuton ka na ki 5,000. Diba? So, ngunyan sa panahon ngunyan, kung matindahan ka, sa saro na barangay nin medyo magpuhunan ka lang ki mga 20,000, ang paninda mo piraman lang yan. Araman baga nindo, lalo sa barangay, biraman an may puhunan na 20,000. Kadalasan sa barangay, ang puhunan 5,000, no? 10,000. An muyaman sa naninda, at least may padit-diit na naglalaog na income sa indang hanap buhay o sa pan-oral daw. Ang problema, pag kinumply mo ang requirements kayan, ngunyan mga kabarangay ko, maski sadit lang ang tindahan mo, pag riniklamo ka, obligado ka mag-comply kan mga requirements. So, but sabiyon, kung wala ka ning kapasidad mag-comply kan mga requirements, wala ka man karapatan magtinda sa barangay. Tayan ang policy. Diba? Yan. Pera de los Obos, Mamundo. And magabat sa pamati. Magabat sa buot kan tawo. Na pag kinainteresan ka, medyo madidipisilan ka. Ngunyan mga kabarangay ko, magtindahan ka lang sa barangay magpuhunan ka lang 5,000. Imagine nindo ang 5,000 na puhunan. Dito nun man sana yan. Ang presyo kan mga barakalon, diit nang na items yan, pero ang presyo, sandamakmak na. Sa ordinaryo lang na konsumo kan sarong-harong, pag linaog mo yan sa department store, pag linaog mo yan ki mga groceries, ang 2,000 sa konsumo lang yan kan sarong pamilya. Apwera pa kayan ang konsumo kan mga constituentes mo kung may tindahan ka. Kaya sa saro na tindahan sa barangay, kung ang puhunan mo 5,000, halos sitcheria lang kayan ang laog. Nan pira lang napakiti ng sigarilyo. Ang makatinda mo. Ang medyo dakol dyan na mahiling mo, dulce. Tatagpira na ngunyan ang dulce. Tulusin ko na. Dahilan sa paglangkaw yan kan mga taxes. And wala naman kita ngunyan sin pagkakataon na magbaba pa yan na mga tax na yan. Nata, no? Parte na yan kan kabuhayan kan Pilipinas. And parte na yan kan pang oral daw na sasaparunta habang yaon ang tax ordinance. Diba? Yan. Parte na yan sa pag-asinso kan sa tuyang komunidad. But sabiyon, pag ang saro na lugar asinsado, halang kawon man ang tax dyan.
Tagabus na baga sosyal. Yan, iba day na nakasapna na day nagagamit ning gasol, no? Ta habo na maasuhan. Habo na mauringan an kaldero. Pero maski gasol ang gamita, sa kahaluyan baga nagkakauring man, di ba? Na ito man baga gyapon ang lubot sang kaldero. Okay lang, dahilan sa mga kahugakan minsan, no? Yan na. Dahil na pwede kan kahoy na yan ang mga nagtatarangko na sanga kang kahoy. Dahil na pwede. Tangaya mabataon an aso. Mabataon an sabado, minadukot. Pero aram nindo mga kabarangay ko, no? Sagkod sa ngunyan. Yan po ang panggatong kan sa indong lingkod bayan. Dahil man po kita nakaunhan duman sa high-tech na mga kagamitan. Pero nagtsatsaga kita. Yan, good morning kay Ma'am Kaki Mansera. Thank you for watching, Ma'am. Kaya minsan may mga bisita ko sa balay. Nahapot, nano nga nagpapaso-aso ka ngaya ha. Iyo. Ang simbag ko na iyo tabi, no? Nagpapaso-aso kita. Dahil sa yan ang gamit ta pagluto. Mga putol-putol na kahoy, yan ang mga nagtatarutarangko, no? Yan sa gilid kan kabalayan, yan ang kadalasan na pigagamita. Takon masunod kita kan sistema na dahil na pwede maggatong kan mga putol-putol dyan na kahoy, malalapa man sana yan, at talagang masasakripisyo ang pambakal mong bagas. Good morning kay Sir Manoy Duana. Yan. Maray na pagkaaga. Gari ang nagpapabalhas ka na naman, ha? Kung masunod kita mga kabarangay ko kan sosyalan ngunya na panahon, baad maski ang pagpaeskwela sa aki, dahil ka na makapagpaeskwela. Imagine mo, ang gasol ngunyan, 1,000 plus, ha? Samantalang kung mahigos ka, maglakaw-lakaw dyan sa may mga kakahuyan, magpurot ka kan mga tangko na sanga, palapa kaniyog, no? Nakagatong yan. Dahil mo na kaipuan magparapamputol paning kahoy, taan kahoy, minsan nakusa man pagtangkuan sa nga kayan. Pag medyo alang na yan, pwede na yan. And yan ang mga palapa kaniyog, unlong. Yan. Yan ang mga garaw kan yan ang mga ang bunot nga ni nakagatong, di ba? Tsaragaan lang. Kaya kinakaipuhan mo kung magayon halimbawa, di ta mambaga di ta maiwasan na magpakayad kan harong. So kung medyo magayon ang harong mo, magsuyap ka kay sadit sana para makagibo ka ng alternatibong sapnaan, no? O, pwede man baga kung halimbawa mauranon, may nakapasiguro ka na gasol, pwede na yan. Pag medyo maray ang panahon, na dahi ka man nagmamadali, sa kahoy ka naman tumirada, panggatong-gatong, para makalis ka po nin gastos. Yan ang pinagtataram niya to, na para makatipid kita, duman sa mga pangural daw na gastusan. O kasarabay na dyan, siyempre, makakaiwas ka na sa mga lending. Dakulao na nabagay na makaiwas ka sa lending, lalong-lalo na, no, na ireskwelahan na naman. Lalong duman kasi mga kabarangay ko, kung halimbawa napautang ka sa mga 3 or 4 na lending, medyo magabat na yan sa pangural daw. Kasi isipon mo na oral daw kapag sisingilon, no? Ano ba, na bukas ka palang kantindahan mo, may masingil na. Ibabagan sa buwisito nun baga, sabi kan mga gugurang na garik karaot. Na pagmata mo, may nagtutok-tok na, kay may masingil na san sa lending. Kaya dapat, repasuhon man ini kan mga barangay opisyal, lalo na sinda, saro sana i-istorbo kayo ni. Pag-abot sa punto na dahil na nagpakabarayad minsan, no? Mareklamo na dyan sa barangay, kung ano-ano na, involved na ang barangay. Di ba?
Sabi ni Ma'am Kaki, panuman kami na wara simbulod, wara mapurutan din kahoy. Yan. Nalakaw-lakaw sa may bulod, kunhain ang may bulod. Tadili man pwede magrani ang bulod sa saindong ang harong. Di ba, ma'am? Yan. Agdaon mo si Harold. Ma'am Kaki, agdaon mo si Harold, minsan available ini. Makapamurot pa kamuning kahoy, makapamayawas pa. Yan ang kaginhawaan kan sarong matyaga na tao. Nakapurot ka na simpang gatong, may kaunon ka pa. Yan baga dyan, ang mga dulce kurumbut. Makapurot ka sin dulce kurumbut. O, an bunga santag ba? Kung bako kamo mayayaman na tao, sigurado aram nindo an bunga santag ba? An bunga kan tagba mga kabarangay ko, adaw ka, masiramon yan. Halos magkamanghod an bayawas sa kaantagba, an rami kayan. Kami kayo habang nagpapasabsab sang karabaw sa gilid sang salog, naguhuyabit simbunga sang tagba. Yan ang buhay mi. No? Kaya araram-aram tayan. And paglusad mo dyan sa sabsaban kang karabaw, yaon ang mga dulce kurumbut, yan na tungaw-tungaw, no? Laptukay, yan ang mga pigkakaraon mi. Pero ayaw ka sa ibang nasyon, ang laptukay number 1 na malunon. 4 kilo pa ha. Yan, i-research nindo yan. One time nahiling ko yan sa internet, sa Facebook, no, sa YouTube, na ang kilo kan laptukay mahalunon, samantalang digdi sa aton, minsan imbabarasabas na lang yan sa mga lati. Yan ang kagayunan kan maaram maghinguha and maaram sa mga simple na pamumuhay. Pero nga ni, kung nabuhay ka, naginto ang kutsara mo, no? Permi ang dalagan mo yaon dyan sa Jollibee, McDo. Sigurado ako na dili mo aram ang laptukay, lai mo aram ang bunga sa tagba, and lai mo aram ang bunga sa din na tungaw-tungaw, na masiramunon. Pero magayonon po kay ni napantanom. Kung magtanom kay ni na tungaw-tungaw, magayonon po kay ni an burak. Pag ini namumurak na, an burak kay ni mga kabarangay ko, violet, na medyo may orange-orange sa tunga. Yan. Magayonon ini. Di ba, Harold? Pwede. Magayonon yan. Kaya lang, bibihira po ang nakaaram kay ni, kasi bibihira man talaga ang tios ng ngunya na tao. Kadalasan ngunyan, sosyal na talaga. Di ba nga ni, dahil na nabubuhay na wara cellphone. Di bali, wara-wara bugas, basta ang cellphone permi may load. Di ba? Kasi yaon dyan minsan ang mga chirismisan, pagpaabot nin mga marites sa kunsayin-sayin na lugar. Dagdag pa yan sa pagtios kan tao minsan, sige unload, maski tios na. Nagaharabahab na antikab, wala na sin makaon, pero pahit-pahit pa unload sa cellphone. Yan. May nagtiksa ako, no? Ang issue mo, ang pigtutukar mo, ang mga kapanahunan pa yan. Pero, mga kabarangay, maski pigtutukar tayo ni, na mga kadatihan pa na issue or mga kadatihan na hanap buhay kan mga paralati, dakulaon po ini na bagay na naaraman ka sa to yung mga bagong bata, no? At least maaraman ninda kung ano ang ginigibo kan sa to yung mga magurang kan mga nakalipas na panahon. Yan. Duman sa lending mga kabarangay ko pag-isipan nindo yan, and dapat naripasuhon po yan nindo sa indong barangay. May tax ordinance baga, pwede man nindo yan pabayado nin tax sa barangay antes na lumaog, no? Kasi negosyo yan and may pakinabang lamang. Araw kayan,
naiistorbo mambagaan mga barangay opisyal, lalong-lalo na kung may mga punto na dinudurulagan na sinda, madalagan sa barangay, mahiribi. Yo. So, mga kabarangay, mabalik kita antes sa nagkapirang hanap buhay, no? Sa day lamang mahaloy. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan, Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323. Okay mga kabarangay, balik kita sa satuyang programang Bantay Barangay. And sa giraray, ini po ang sa idong lingkod bayan, Direk Angel Hanoras. Yan. May nag-text sa kuya, "Sir, don't mention my name, please." Yan.
Gusto ko lang po magpaabot man indiit na ideya and kaputan sa imong programa. Naka-monitor po ako. Yan, thank you very much po sa naka-standby na viewers niya to sa Bicol TV. Yan. Good morning kay Ma'am Catriona Bustilio Dicano. Yan. Thank you for watching. Sabi niya digdi, panuman kami sir na mga may tindahan na saraday sa barangay, tios man talaga kaya dili man maiwasan na magutang sa lending. Okay. Punto tayo po digdi mga kabarangay, na at least ma-minimize, mabawasan or mapag-isipan nindo ang sitwasyon minsan. Actually, dahil man po ako kontra sa arog kay ni na hanap buhay, or napag-uutang sa lending, dahil man po ako minakontra. Kasi, may mga pagkakataon po na di man kita nakaginhawa. Minsan baga, gipitunon man kita, talagang sabi nga ni, kapit sa patalim, kaya maski hatas ang porsyento, nakagat kita. Dahil man po ako kontradigdi, sabi ko na nga ni, kay puwan talang mapagadalan kung hanggang sa lang ang kapasidad kan sa tuyang income. Kasi, maski sabiyon ta pa na diit ang utang mo, kung dakulaon ang porsyento kayan, may obligasyon man giraray kita. And saro yan sa maka dagdag stress sa tuyang pangural daw. Minsan kasi mga kabarangay ko, may mga nahihiling kita dyan na bako man sa kabuhayan na mumutang ang pag-utang sa lending. Minsan nagiging parte ini kan pagiging sosyal ta. Mautang sa lending, mabakal cellphone. Diba? Ilay man nag-i-income ang cellphone. Saro yan sa lalong-lalo na kung wala ka man oral daw na income. Diba? At least may sa lugar talang ang pag-utang kung sa inta mapapaduman utangon. Pero kung kinakaipuan talaga, nano kay lain, saro padigdi ang concern niya. Yan nga ni sir ang problema sa muya na may mga tindahan, saday-saday ang tindahan mi, pigre-required na kami magbakal sa Bureau of, pigre-required na kami magbakal sa Bureau of Fire, nin fire extinguisher. Actually, ako ang makorek kay ni, dahil man nagpapabakal ang Bureau of Fire nin fire extinguisher, tabako man yan tindahan, required lang kamo kan Bureau of Fire na magbakal. Bako na may mabakal sa Bureau of Fire. Diba? Correction lang kasi masupog man sa satuyang mga Bureau of Fire personnel. Sa satuyang mga amigo. Good morning kay Sir Walter Marshall. Yan. And sa Marshall family, yan, good morning. Mga matitibay ini na aki ni Sir, mga Marshall. Yan, good morning kay Jonathan Hanoras. Thank you for watching. Yan, sa inken, okay. Yan nga niyan pigsasabi ta, sabi digdi, may reaction digdi si Madam na magabat sa parte mi tabi sir. Ang puhunan mi sa tindahan, labi man lang 10,000, tapos mabakal kami sin fire extinguisher, halos abuto na sa 5,000. Tama ka po sa topic mo. Yan. Ibaga, saday-saday na tindahan, kang panahon kasi mga kabarangay ko, mapaisi ka lang sa barangay, mabayad ka man sin requirement sa barangay, diit man sana. Kaya ang puhunan mo na 10,000, medyo may laog na ang tindahan mo. Pero ngunyan mga kabarangay ko, kung wala kasing 20,000 na puhunan, ayaw na. Malakaw ka kan requirements sa business permit, halos ribo-ribo na an sasaparon mo. Sa fire extinguisher lang, ang pinakasadit, halos 3,000.
O, pira na ina na sardinas, pira na ina na, na sigarilyo. Di ba? O, kung tutuson, talagang medyo magabat talaga. Pero, wala kita magibo, tayan ang proseso. And kung ang Bureau of Fire nag-require talaga sa indo na bumakal ka mo, lalo na kung may mga business ka mo, magtuod ka mo, kasi policy yan, no? Ang saro man lang digdi na pinaglalaban kan Bureau of Fire, ang maging safety kita. No? Siyempre, ang buhay mahalaga, lalong-lalo na ang property ta. Ang harong, maray lamang kung mga harog lang kayan, kung magkausapayan kan pagbuwis ng buhay, mas difficile po baga, no? And yan nga ni po baga ng mga buti-buti na gasolina sa mga barangay, no? Totally bawal yan. Kaya lang, nagkakaigwa po ng konsiderasyon minsan, dahil sa may mga barangay po baga na haragrayoon sa mga petroleum products, no? Haragrayoon po sa mga gasolinahan. Saro pa, may mga munisipyo po kita na disuras nin Banggi, sarado ang gasolinahan, no? Kaya, may mga barangay official na kukonsiderar ang mga nagtitinda kaya na buti-buti na gasolina. Maski ako tabi, na kaintindi sana, nakasabot, although bawal, pero dili man mahali minsan ang humanitarian consideration, dahil nga ni sa pangangaipukan sa rong lugar. Kung dili mo man yan i-required or dili mo man hatagan sindit na konsiderasyon, uyugon mo sa ibang barangay, no, na may mga naglalawod, na ubusan ng gasolina, minsan, kaipuhan talaga na magkaigwasindasin paninda, minsan, no? Mas sabi nga ni, mas kilabag, nasugal na sinda. Yan. Ayan, sabi ni Sir Efren Mendez, para mapamutang an inutang, invest nin sa properties o nganing kumita. Yan, tama ba sir? Ano? Totoo yan, naglulubo kaya ang bayadan sa yan BFP. Dakulaon daan bayadan. Well, dahil taman yan mabasol, no? Ang Bureau of Fire Protection, naging partiyan kan mga requirements na kinakaipuan i-comply kan sarong negosyante or may mga hanap buhay. Maski nga ni dakula lang baga na harong, pig-required na, no? Lalong-lalo na po sa may mga negosyo. Importante talaga yan, kaya data yan madilian, no? Sabi digdi sa nag-text sa kuya, sana kung sa day man lang na tindahan, lain na pag-required kami sin fire extinguisher. Kay tama ka sir, makabakal na sin sardinas na paninda, makabakal na sin impilite na paninda nan sigarilyo. Di ba? Tama man talaga ko ta. Kaya lang, siyempre, bago ka nga ni makapatindog kan dit mo na negosyo, yan, bibisitahon pa na. Excuse. Bibisitahon pa na, no? Maski nga ni minsan, di man pigbibisita, dahil sa nausoan mga chismosa, nakita ka pa lang na nagpakalay-kalay ka pa lang kan Milo, kung ano pa man na produkto mo dyan, nalatag ka pa lang kan sardinas, nasudipag ka, na naglalatag-latag ka sa sardinas, may mausip na sa kayiping mo. Uy, si ano nga yan, nagbukas tindahan, ano daw nga kung may permit yan. Di ba? Kaya, mapagal, ngunyan sa panahon ngunyan, mga kabarangay ko, mapagalon ang sitwasyon sa pamumuhay ta dahilan sa ang mga human CCTV. Bako lang 45 degrees ang ikot kan payo kayan, talagang naikot ang patilubot mo.
Kasi ultimo ang dili mo pa nga ni aram na kayan. Yan ang pagbabago sa panahon. Kasabay na sa climate change. Na may mga pangyayari na di pa nga nangyayari na. Dahilan yan sa mga improvement kan teknolohiya ngunyan. Maski ang tao ngunyan high-tech na dahil mo para hihimo, pinag-iisipan ka na. Very advanced ngunyan ang kaisipan kan tao. Kaya amin na naiiwasan ta. Minsan, mapait talaga sa parte kan sa tayo mga kabarangay na kabubukas mo lang sa tindahan mo, nagbabatog ka pa lang. Nagsurusabit ka lang dyan kung ano-ano. Siyempre, minsan ka na. Iusip ka na kay kapitan. Ang kapitan man, siyempre, ma-action, may reklamo. O di ipapapundo ka. Mag-comply ka muna kan requirements kung ano man yan. So, duman na. Pag-comply mo kan requirements, mangungutang ka na. Kaya dili ka man maka-comply kung di ka mangutang. Ampunan mo, binakal mo na sin ano pa man, na paninda, di ba? Kaya masaklap, magabat talaga. Hindi ko kainin ng mga human CCTV, kay ka mga rarasan mata. Grabe ang mga kakusugsan virus kayo ni, ano? Ikaw man sa dito, duman sa ito pa ni Harold. Isipon mo lang, kapapatong mo lang kang pirang pidasong sardinas. Taon-taon, bahan pinatawag ka na ni kapitan. Kaya ngayon may nagreklamo sa imo, nagtinda ka, wala ka permit. Di ba? Magpupuon ka na, maglakaw ka na, kan requirements mo. Ang problema nga ni, ang puunan mo 5,000, pero aram nindo, sa totoo lang, ang 5,000, kung nagkataon na dili ka pamara maghimo-himo sa tindahan mo, base ina na 5,000 sa pagpahingayad pa lang sa tindahan mo, wala na yan. Di ba? Mabakal ka kukulambir, mabakal ka plywood, din pa ang 5,000 mo, wala na yan, kulang pa. Sa mga trabaho pa lang, for 500, 600 anal daw, minsan na yan. Di ba? Mapaito na yan. Hasta sa ang 20,000 mo na puhunan sa pagturutinda, sabihin ko sa indo mga kabarangay ko, kung ang tindahan mo ipapahimo mo pa sana, dahil ka na magpuhunan 20,000. Kasi sa materialis pa lang, sa pangatop, pandingding, pangharigi, babakalon mo yan no? Dahil mo man pwedeng harigihan yan coupon band. No? Mga lapa na kahoy, di mo man dyan pwede harigi. Magastos ka. Kung gusto mo na magkaigwakayan, mabakal ka. Diyan sa barakalan baga sa mga nagtitindanin mga kukulambir, halos ang sarong 2x4, labi 200 na. Pera na yan. Kaya talagang masasakripisyo kita. No? Tsargaan na lang ini, sabi nga ni. Kaya nga ni, sabi ko duman kay Ma'am Kaki, magtaga-adal na magpurot sin mga ragpa, yan ang mga pahamarahon, pwede na yan panggatong, makalis na kita sin 1,000 sa sang bulan. Kasi ang Shilane, magkano na? Almost 1,000 plus. Kung namurot ka dyan ki mga palapa kaniyog, mga turutangko ning kahoy, paghabang namumurot ka sin palapa, mga tangko na kahoy, iupod mo si Harold, makapamurot na ini sin bayawas, makakaon pa kamo. Yan. Amo talaga sir, pon ka naging city kita, da kulaon na po an taksta, an buwis. Medyo magabat na. Pano daw ini, sabi ni Madam. Dahita naman po iyan maiwasan. Maski nga ni an bagas, sa isip na sana ang 20 pesos sa tindahan dayman.
Inda ko lang sa may mga tindahan kung ano, dapat nga ni kayo ni reklamo yun na tindahan ano, kasi sabi baga 20 pero sobra-sobra ang presyo. Kaya lang panahon man na reklamo na ultimo nga ni ang puhunan talagang palabaw na, no? Grabe na. Di pa. Di man maiwasan ang pag-utang sa lending po kay gagamit mi man sa tuition. Maski nga ni matay-matay kami 10%, nadulot man kami kasi wala man choice para mag-utang. O, tuition na naman tabi, sir. Yan, tuition na naman daw. Talaga, tama po yan, no? Kaya kinakaipuan ta, mag-alternatibo kita. Kung may mga backyard man lang kamo, no? May mga space man lang sa sendong harong, kung may kudal, no? Magkada po kamo sa City Agriculture Office, maghagad kamo nin mga seedlings, no? Mga pananom na pwede nindo pakinabangan sa madali na panahon. Parehas kan okra, no? Yan na mga hantak. Yan, sa iba, marautan hantak. Sigidilya, no? Kung ano-ano na mga pananom. Kundol, yan. Mga simple na pananom, pero pag naburo nga, grabe, no? Napapakinabangan po yan. Bawas na yan sa gastusin nindo. Pwede pang ulam, pwedeng paninda. Kung medyo may magibo pa kamo na puro pispan, himuha pa nindo. At least, tipid na talaga kamo, no? Pahirigusan ngun yan, dahil naman pwedeng, kung gusto mo ngun yan na mamuhay nin medyo maray-maray, dahil ka madipisilan sing kakabakal nin pang-ulam, higos lang, no? Mag-adal kita magtanom. Sabiyon tanan na mati sa kamot, no? Ako, aminon ko sa indo mga kabarangay ko, no? Yaon man tabi ako namumuhay permis sa paglati, dili yan nahali sa paghawan, kung ano-ano, di man magahom aning kamta sa pangural daw, kung dili po yan nyato gigibuon, no? Pinagsishare ko po ini sa mga kabarangay, di man pipili na saro lang ang hanap buhay ta sa oral daw nagigibuon ta. Yan. Yari pa may nag-message. Nagtitinda man nga ni sin buti-buti, may naghahagad pa. Okay. Ayan. Mga nagtitinda ko no sin buti-buti, may naglilibot na naghahagad. Ano ni nahagad? Gasolina? Kung gasolina nahagadon, bagang dili man pwede kasi di man ninahagad bagang gasolina. Nagtaraasa na tabi, sir, ang presyo, wala naman pababa. Kaya amo na ini ang buhay Pilipino, sakripisyado. Yan ang mga message sa atoya na pinapaabot, ano? So, thank you very much duman sa mga nagano. Oras niya to, eksakto nang alas 8, maybe nin pagkaaga. Sobra na nga ni kita, ha? Ang tabayanan po nindo ang programa ni Padisauro Amistoso sa day lamang Mahaloy. Yan. Duman sa mga viewers na po, no? Thank you very much and good morning. Sa Lunes, mabalik kita. Okay mga kabarangay, inabot ako rin kita nin oras nin pamamaaram. Ang tabayanan ang programa niya to sa masunod na Lunes. Yan, alas 7 sagod alas 8 nin pagkaaga. Ini pa mo po girarayan sa indong maging kasabay, no? Yan, sa kuyang kasabay sa lado technical si Padre Harold. Yan. Si Carl Yauman and syempre mga kabarangay ko may mga kairiba kita na yan dyan sa luwas. Padagos na naghagilap ng mga impormasyon para ipagpaabot po sa indong pag-istambay sa Bicol TV. Yan. Okay mga kabarangay ko, param na kita. Dahil sa inabot na kita nin oras nin pamamaaram. Mabalikan sa inyong lingkod sa Lunes sa siring na oras. Thank you very much and bye-bye.